Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng banana puto. Umpisa natin to sa pagdurog ng mga overripe banana. Mas maganda po talaga ay overripe. So di ko na po papakita yung buong detalye ng pagdurog niyan. Bahala na po kayo. Ngayon naman paghahaluin natin yung mga dry ingredients. Yun na po yung 1 kilong flour. Ilagay ko na po yung 6 teaspoon ng baking powder and baking soda. Lagay na rin po natin yung salt. At haluin natin yung ating mga dry ingredients. Pagkatapos naman ay set aside muna natin at kunin natin yung egg. 8 pieces po ng jumbo egg yan. Malalaki po talagang egg. Yung ilalagay natin para naman masarap-sarap ang magagawa nating banana puto. Parang banana muffin na rin to. Yun nga lang steamed. Naglagay na po ako ng 1 cup ng canola oil. 2 teaspoon ng vanilla. At haluin lang po natin. At iset aside naman natin to at balikan natin yung flour. Ilagay ko na po yung sugar. So balik kalahating kilo po yan na yung brown na sugar. Para maganda yung kulay, dapat yung brown na sugar. Pwede rin naman yung wash, pero maputla yung magagawa nating mga banana puto. So ngayon naman, paghaluin na natin. Para mas madali po nating mahalo, ay ilagay na natin yung 2 cans ng Angel Evap. So, kahit ano naman pong brand ng Evap ay pwede naman po. Ayan, pero magdadagdag pa po tayo ng tubig kung kinakailangan. Ayan, medyo mahirap pong haluin, mabigat kasi 1 kilo po yung ating all-purpose flour. Punong-puno na talaga tong ating mixing bowl. So, kailangan nating magpalit ng mas matibay-tibay na wire whisk. Kung meron po kayong electric mixer, pwede naman tong isa lang. Yun nga lang, minsan po ay na-overmix. Kaya mas pinipili ko pong hindi nagamitan ng mga electric mixer na ganon-ganon. Kaya okay na sa akin yung wire whisk para mas maganda pa rin yung magagawa natin. So, tiyagaan lang po talaga yung paghahalo nito. By the way, yung mga complete ingredients ay ilalagay ko na lang po sa description ng video para makuha nyo yung tamang timpla. Ayan, sa wakas, okay na po yung ating mixture. So, hindi natin sasalain ngayon kasi meron po tayong banana. So, basta ganyan na, ayos na po yan at dinagdag na natin yung dinurog nating banana. Yan, ayos na po at niready ko na rin yung mga hulmahan. Naglagay lang po ako dyan ng cupcake liner para naman yung mga kakain ay meron silang hawakan. Di na sila gagamit ng tissue. Kasi ito po ay ipang papasalubong ko lang. Then dahil malalaki po itong mga hulmahan natin, steam natin ng 12 to 15 minutes para perfect po ang ating magagawang banana puto. So after 15 minutes, ito na po yung kinalabasan. So kung magtatanong po kayo kung ano yung apoy, halos high heat po yun. Doon sa namin, electric kasi yung namin, steamer. So, high heat siya doon. So, ito na po yung ating finished product. Thank you so much.